Senior, ma'am. Grabe mga kababayan, ito yung pagpapatuloy ng ating reaction video, no, dito nga po sa mga video clip na nakuha natin from Facebook sa ating mga kababayan diyan sa Cebu na napakapalad, no, ng makadaupang palad po nila itong si VP Sara Duterte, no, na bumisita po diyan at talagang yung pagmamahal mga kababayan, 'no, ng mga Cebuano, yung mga Bisaya ay talagang napaka-solid. So, first time din nating makita nun si VP Sara Duterte at nakapagpakuha tayo ng picture sa kanya. So, ganito yung same experience, same feeling na nararamdaman natin na parang kinikilig, yung parang alam mo yun, na-starstruck ka sa isang tao. Ganun yung pakiramdam na makita si VP Sara Duterte, 'no. So, of course, para ito sa mga supporters niya, 'no, pero siyempre dun sa mga taong may galit sa kanya or hate siya, siyempre magkaiba tayo ng feelings. Kaya, respetuhin niyo kung ano yung pakiramdam ng mga taong ito and also yung personal experience natin, 'no, nung makita natin si VP Sara Duterte. Napaka down to earth kasi nitong taong 'to mga kababayan, 'no. Wala kang makikitang kaartehan sa kanyang katawan at makikita mo talaga yung pagmamahal niya talaga dun sa mga kababayan nating mga nasa laylayan. Talagang personal niyang binibisita kahit na sabihin mong matarik ang kabundukan, madulas ang daraanan, madilim, masukal, at napakalayo ay talagang pinapakita ni VP Sara Duterte na talagang wala siyang pinipili, 'no. Basta kaya niya, may magagawa siya para sa kanyang mamamayan, eh, talagang gagawin niya. Kaya talagang subok at talagang alam ng mga tao diyan lalo na sa parting Visayas at saka sa Mindanao yung trabaho talaga ng mga Duterte. So siguro nung mga kabataan din ng kanyang ama na si PRRD ay talagang ganito din, 'no, yung ginagawa ng kanilang pamilya. Kasi kung talagang masama itong mga tao na 'to at walang magandang naging dulot ito sa Davao, eh, talagang hindi na 'to makakaulit, eh, 'di ba? Kumbaga ngayon pa nga lang 'di ba na nakikita na natin itong si Bongbong Marcos kung paano pamunuan ng Pilipinas. 'Di ba parang masasabi mo talagang never again talaga. Kaya pala dito ko na naiintindihan yung mga tao dati na hate siya during campaign, 2022 campaign. Talagang 'di ba yung kakalye survey tayo, naalala niyo ba yun na tayo ay pumupunta sa iba't ibang lugar tapos pinupulsuhan natin yung taong bayan kung sino yung kanilang mga napupusuan bilang pangulo, susunod na pangulo ng Pilipinas. Siyempre nung time na yun, napakarami talagang nabudol sa atin, 'no, kaya talagang binoto ang Marcos, 'no. Pero sa kabilang banda may mga nai-interview din tayo, lalo na yung mga pro Leni nung mga time na yun na talagang pagka tinanong mo bakit si Leni ayaw daw nila si Bongbong Marcos kasi ganito, ganyan. So dun natin napagtanto ngayon na akala natin talaga ay ire-redeem ni President Bongbong Marcos yung kanilang apelyido, 'no, na patunayan sa taong bayan na mali yung pagkakakuwento sa kanila sa istorya ng Pilipinas, 'no, sa naisulat na history, patungkol sa kanilang pamilya. Pero mga kababayan, grabe napaka-worst ng kanilang ginawa ngayon, 'no, at very rampant talaga yung nakawan sa ating bansa ngayon, yung korapsyon na talagang grabe nakakapangilabot yung halaga. Noon naman, 'no, nung mga nakaraang administrasyon, hindi lang kay PRRD, yung mga nakaraan pa na mga administrasyon hindi naman ganito kalala, 'no, hindi ganito kabulgar yung mga nakawan na nangyayari. Ito talaga parang garapalan mga kababayan yung ginawa na pambababoy sa kaban ng bayan at yan yung nakakagalit, 'no. Kaya nga maraming nagsasabi, including me, 'no, including I na talagang umaasa ako na ito ang last hope natin, si VP Sara Duterte na naway, 'no, na siya na talaga yung
makapagpabago sa sistema ng ating, bansa, sa sistema ng, gobyernong meron tayo 'no, na talagang, yung full accountability, transparency ay talagang mai-serve sa atin 'no at, maging, mas maayos, mas magkaroon ng, direktang, goal, yung hindi na tayo maliligaw pa ng landas 'no. Meron talaga tayong, papupuntahan na maayos 'no. Dahil alam naman natin ang isang leader talaga mga kababayan ay, siya talaga yung driver natin, eh, 'di ba? Kung saan tayo dadalhin, saan tayo ipa-park. So, doon tayo, kung saan tayo mapapabuti. Sana gano'n ang mangyari. Kaya itong pagpapakita ko sa inyo mga kababayan ng mga short clip video, mapapansin ninyo na bibihira o halos parang wala nga, na nakakapag-cover sa kanya ng mga mainstream media na naipapalabas 'no, sa telebisyon na si VP Sara Duterte ay bumisita sa ganito, naghatid ng tulong. So, bibihira lang natin makita at, mapanood si VP Sara Duterte na pinapakita sa national television na may mga ganitong, proyekto siya, aktibidad na ginagawa 'no. At madalas nakikita na lang natin 'yan sa mga shared posts ng ating mga kababayan na nakakahagip sa kanya. Kapagka siya ay, nakikita and also sa mga kapatiran nating mga vloggers na walang sawang sumusuporta po 'no, kay VP Sara Duterte. Kaya personally 'no, itong, pakiramdam ng mga taong naghihiyawan, nagsisigawan, nagpipikturan, naranasan din natin 'yan mga kababayan at, talagang hindi suplada 'yan si VP Sara Duterte at kapagka ikaw ay, nakita niya o narinig talagang babalikan ka talaga niya ano. So 'yun yung, personal experience ko mga kababayan kay VP Sara Duterte. At masasabi ko talaga at mararamdaman ko na kapag kaharap mo siya, parang alam mo yun, abot kamay niyo siya. So yun yung maganda sa leader, yung parang hindi ka mangingimi, hindi ka mahihiya na lapitan siya o i-approach siya. Kasi parang abot kamay mo siya 'di ba? So we are looking forward mga kababayan na just in case 'no na siya talaga ay palarin sa darating na 2028 and we are praying for that. Sana 'no hindi magbago si VP Sara Duterte at, maramdaman natin na sa kanyang, panunungkulan bilang susunod na pangulo ng bansang Pilipinas ay maramdaman na talaga natin 'no, yung tunay na pagkalinga sa atin ng, gobyerno. Kasi talagang, 'yan yung, matinding, ano natin, kalaban 'no. Yung kapagka ang kapakanan na ng taong bayan yung, nakasalalay tapos, ang gobyerno ay walang pakialam 'no sa kanyang, mga mamamayan, dun tayo nagkakaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Kaya tunay na reforma, tunay na pagbabago ang kinakailangan. Siyempre tunay na pagmamalasakit ng isang leader para sa kanyang bansa and also sa kanyang mamamayan upang nang sa gano'n ang, ekonomiya 'no, ang kabuhayan ng ating mamamayan dito sa bansang Pilipinas ay patuloy na lumago 'no at mag-innovate at, nang sa gano'n ay, tayo ay makahabol sa ating mga kapitbahay na talaga namang, kapitbahay na bansa na umasenso na talaga sa paglipas ng mga panahon. At we are looking forward na hindi pa huli ang lahat at, sana itong, malawakang korapsiyon na ito ay hindi na maulit pa ulit at 'wag ng pahintulutan pa ulit 'no at magsilbing aral. Dahil wala talaga magandang maitudulot ang, korapsiyon sa ating bansa at sa mamamayan nito dahil patuloy lang tayo nitong, hahati-hatiin 'no, ide-divide tayo nito at, tuluyan tayong magkakagulo 'no at lalong, mawawalan ng, saysay ang lahat ng pinaghirapan ng ating mga ninuno upang nang sa gano'n ay, tayo ay mailagay sa kung anong meron tayo 'no. So again, maraming maraming salamat mga kababayan at, share nyo yung, mga pictures or videos, yung, personal experience nyo nang makita nyo din 'tong si VP Sara Duterte 'no. Lalo na sa mga kababayan natin diyan sa Cebu, maraming maraming salamat sa inyo sa pagbabahagi sa amin ng ilang mga videos at pictures ng, pagbisita po ni VP Sara Duterte upang maipakita din natin sa mas marami pang mga tao yung, pagsalubong o kung paano tanggapin si VP Sara ng buong-buong puso ng mga Cebuano. Again, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.